Okay, ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na palagi kong sinasabi, may naghahanap sa akin sa Pilipinas. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Kaya wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril o bumili ng ano paman. Okay, kayo lamang po ay magtanong at ating sasagutin dito sa ating abot ng ating nalalaman. Okay, bago ako bumati sa inyo, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na nagpakilalang user. Tanong lang po, Sir Elmer, may safety grip po ba ang Beretta? Okay, so sa katanungan mong yan, gusto kong sagutin at ipaliwanag na rin ang mga safety features ng Beretta. Okay, so bago natin yan na bigyan ng linaw, ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 34,100 plus na mga subscribers. Maraming salamat po at tayo patuloy na dumadami, nadadagdagan. At maraming salamat sa magaganda rin ninyong comment na siyang nagpapalakas na loob ko para ipagpatuloy itong ating question and answer ang ating YouTube channel. At gusto ko rin pasalamatan ang mga tumulong sa ating mga beneficiary sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan sa pag-aaral at anak po yan ng mga single parent. At ako po ay wala nang pinapag-aral, nakagraduate na lahat ang aking mga anak. Kaya naisip ko na yung kinikita ko dito sa YouTube ay aking itulong sa mga estudyante. Pero kulang na kulang pa rin doon sa 6. Okay, kaya aking nagpapasalamat kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas na tumutulong sa ating mga beneficiaries. Ganon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Ganon din kay Boy Umay, Jubel Platon na nagpadala rin sa ating GCash. Ito pa ang GCash number. Nagtatanong sa atin si JC Alfonso Official. Ayan ang ating GCash number. At yung mga gusto pang tumulong, ay maraming salamat sa inyo. Yan ang GCash number natin. At yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo. Pasasalamatan ko kayo every vlog. Ayan, at sasagutin natin yung katanungan ni user kung may safety grip po ba ang Beretta. Actually walang safety grip ang Beretta, hindi kamukha ng ng mga 1911. Pero ang Beretta po ay may safety pin block. Ito po ang safety pin block ng Beretta. Ito. Kung nakikita ninyo ito yung safety pin block niya. So, ang Beretta kahit pumalo ang hammer, hindi lalabas yung kanyang firing pin. Hindi lalabas yung kanyang firing pin. Hindi lalabas yung firing pin niya kahit pumalo ang hammer kasi nga may safety pin block. Kinakailangan i-timing ito na iangat ito o itulak. Okay, ano naman ang nagtutulak dito? Kasi timing yan, pagka palo ng hammer, may tumutulak dito. Ito may tumutulak dito. Ito po yung tumutulak diyan, Itong part na ito. Kaya pag ito'y nawala o naputol, magtataka kayo bakit hindi pumuputok. Ito ang safety pin block disconnector. Ito ang nagdi-disconnect. Pag yan ay kinalabit ninyo, pagkakalabitin ninyo yan, umaangat yan, Ayan, umaangat, Papansin ninyo umaangat yan. Dito. Ayan, umaangat, Ayan, umaangat siya. Yan ang tumutulak. Yan ang tumutulak doon sa yan ang tumutulak doon sa
safety pin block. Ito yung safety pin block niya. Yan, naka ano yan, kinakailangan yan, itulak yan pataas, palubog, para yung firing pin ay lumabas pag tinamaan ng hammer. Naka-block yan. Hindi man yan ano. Hindi man yan yung mga ex ninyo na naka-block. Okay, so yan ang isang safety features ng Beretta. Ang isa pang features niyan ay yung spring nito. Spring nito, papakita ko sa inyo. Pag yung spring nito ay naputol o nawala, hindi yan papalo ang hammer. Papakita ko lang sa inyo para ano. Para alam niyo baka maka-encounter kayo ng mga Beretta na alam niyo pagka hindi niyo alam bakit hindi na pumutok, bakit hindi na pumalo yung hammer. Ito ang ano. Ito ang itong spring na ito kasi ito ang malimit masira din dito eh. Itong spring na to, yan oh. Pag yan ay nawala, ito ay hindi tataas. Yan oh. At pag yan ay hindi tumaas, ay hindi papalo ang hammer. Bababa yan eh pag nawala yung spring na yun oh. Yung spring yan ay parang bilang yan. Yan oh. Pwede dyan yung mga kwerdas ng gitara eh. Kaya pag yan ay pag nawala yung spring na yun, hindi ito tataas. Itong ano, kanyang trigger bar. Ayan, hindi yan tataas. Ay hindi yan puputok dahil pag nakababa yan hindi gagana. Okay? So yan ang isa pang tandaan ninyo pag nawala yan. So ayan, at ang isa pa, ang Beretta ay may decacker. Kakabit ko lang isang tornilyo para hindi mawala. Para yung mga troubleshoot ng mga Beretta, alam ninyo. So, ang tinanong ay safety, kaya yung sa safety rin ang ating sasagot. Kabit lang natin isang tornilyo para hindi mawala yung spring kasi baka Yan. At ang Beretta ay may decacker. Halimbawa, nag-load kayo. Nag-save. Pag kayo nag-save, automatic ito ay bababa ito. Dahil gawa nito. Pag ito'y naputol, ito. Pag ito'y naputol, hindi yan magdidikak. So, papakita ko sa inyo. Ito ay, pag ito'y bumaba, magdidikak yan. Ito ang decacker. Yun. Yan nyo. Ito yun. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito yun. Pag naputol, magiging ganito na lang yun. So, ang isa pa, ang Beretta, wait, may tumatawag. Ang isa pa, ang Beretta, pagka inyong isinape, mapapansin niyo yung kanyang firing pin ay putol kasi ang firing pin ng Beretta, magkadugtong yan. Ay tatago. Ayun tatago yung firing pin niya pag nakasave yan. So, kahit yan ay mabagsak o anong mangyari dyan, hindi talaga puputok yan pag yan ay nakasave. At pag yan ay isinape ninyo, automatic, magdidikak yan. Magdidikak. O so, magiging double action na yan ang inyong mga Beretta. Papakita ko sa inyo kung paano nagdidikak yan Kasi, pag ito'y inano ninyo, ayun yun ang magtutulak pababa dito. O, subukan natin. Papasok natin yung slide. Yan. So, pag nakapasok na yung slide na ganyan, at isinape natin, ito yung shape niya, ay magdidikak yan. Yun, nagdikak yan. Yan ay hindi puputok kasi nga, yung firing pin niya ay nakatago na. Yung wala na yung firing, yung dulo ng firing pin.
So, yan ay hindi napuputok. Yan ang mga safety features ng Beretta. So, pagdating sa ano ng Beretta, maganda ang features ng Beretta talaga. Unang-una yan, malambot ikasa kasi nga may locking block siya. Maganda rin ang trigger, although mahaba lang yung travel, pero ano naman yan, nababawasan ang isang kinakaayaw ng marami sa Beretta ay yung mahaba ang trigger travel, pero nagagawa ng paraan yan. At saka ang kagandahan ng Beretta, pagka isinip ninyo ganyan, hindi hindi pumutok, at pagka inasip ninyo may chamber load, magiging double action siya. Parang revolver na siya. So, yan ang kagandahan ng mga Beretta na mga baril. Kaya kung kayo may mga Beretta, dapat alam ninyo din yung mga safety features niyan. Bakit ganon? Bakit ganre? So, ayan lang ang munang maano ko sa inyo sa safety ng Beretta. Dahil tinanong sa atin, sana maunawaan niyo. Actually, matagal ng tanong yan, pero ngayon ko lamang naging topic. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, magtanong kayo at sasagutin ko. God bless us all. Thank you very much.